Panoorin natin 'to, part 2, saldi ko, daming maleta, daming pera, sa hayop talaga 'no. Panoorin natin 'to, part 2 ni Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wow, masaya na yung si Bangag, naipasok niyang bilyon, Sana all, Bangag, sana all. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat Wala napunta sa'yo. Parang imposible rin, sorry, po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Sabi ko nga, totoo. Pero itong si Lacson ang pinagpipilit niya lagi, notaryo, peke, hayop talaga, no? Hindi raw siya naniniwala. Tapos yung maleta raw, napakamahal, mga 100,000 daw isa. Imposible daw. Bilyon-bilyon ninakaw, barya lang yan. Itong bobo talaga itong si Lacson, no? Para pagtakpan lang yang si Tambaloslos, hayop kayong dalawa ni Tito Soto, pinagtatakpan yung magnanakaw, mga kurakot. Wala talaga kayong pagmamahal sa Pilipinas, hayop kayo. Pinagtatakpan yung mga magnanakaw, mga kurakot, itong Lacson nito. Isa pa itong hayop nito, Si Kuratong Baliling itong hayop nito, Pinagtatakpan si Tambaloslos lagi, hayop pa. Ito pang Tito Soto rin, isa pang tigas ng mukhang hayop. Kabit-kabit, may asawa na, naku, kabit-kabit daw. Marami, naku, hayop ka. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Daming maleta, Bilyon talaga, bilyon. Hayop talaga, bilyon.
After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. 25%. Hayop talaga, 25%. Bigayan sa President. Hayop talagang bangag talaga, no? Hayop, 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hayop talaga, no? SOP, 25% sa 100 billion. 100 billion, bali 25 billion daw. Daw, napunta kay bangag. Hayop ka, bangag ka talaga. Katulad ka rin ng tatay mong senior, hayop pa. Like father, like son, magnanakaw talaga kayo, hayop. Hindi ka nadala, hayop ka. Tigas na mga mukha ng mga Marcos talaga. Hayop talaga kayo. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Yung ombudsman na yan, yung boying na yan, hayop na yan, iimbestiga ba? Lagi kong naririnig, sometimes we have to bend the law. Hayop ka. 2 beses ka nang kinarma. Hindi ka pa rin nagbabago. Hayop ka. Hintayin mo yung pangatlo para matuluyan ka na. Sana dumating na yung karma. Cancer sa dugo. Hayop ka. Puro cancer na yung inaabot mo. Imbestiga ba yan? Si Bangag ang naglagay sa kanya, sa ombudsman, para focus-focus, mapagtakpan yung mga pinaggagawa nilang kurakot, hayop na may kaso na magic, nakaupo tong hayop nito, itong ombudsman nito, hayop. Tawa-tawa, yabang-yabang kung magano. Sometimes, we have to bend the law. Hayop ka. Hayop. Sinabihan ka lang ni Erwin, ni Erich. Tama ba? Poying, tama ba yung sinabi ko? Sabi ni isa pang tukmol nito, si Erwin. Sometimes we have to bend the law. Hayop kayong dalawa, hayop talaga kayo. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon. Magaling ang Senado? My God. Anong magaling? Ngayon pa lang si Lacson, hayop. Pinagtatakpan na si Tambaluslos. Kasama yan si Tito Soto, yan dalawang hayop ng dalawa na yan. Anong magaling sa Senado, hayop ng dalawa? Hayop na yan. Nako. Puro notaryo, peke daw, peke. Hayop na Lacson na yan Pag naririnig yung pangalan ng Lacson, hayop na yan. Hayop talaga yan. Paktakpan yung mga magnanakaw. Wala talaga kayong pagmamahal sa Pilipinas, hayop kayo. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Abangan natin may part 3 pala ito chapter pala ito. Ay, naku.
Baboom!